Ano na nangyayari sa ating bayang Pilipinas? Oo. Yun na nga, kaliwat kanan na naman yung mga nakikita natin, mga nag-rally-rally, hindi ba? Kaliwat kanan yung mga nakikita natin, mga bossing na nagkikilos protesta, nabibisit nga tayo eh. Gawa ng nakikita natin ng mga nagrarally, hindi naman mga organic na mga Pilipino. Ang nakikita natin ng mga nagrarally ngayon, mga bossing, yung mga makakaliwang mga makabayad na naman. Diyos ko po. Oo, yung mga makabayad, yun yung mga nakikita natin na nagrarally-rally na naman ngayon. Oo, ayaw nga natin noon dahil alam naman natin na kapag kahinaluan na naman itong mga issue na ito ng mga makakaliwa, wala na naman mangyayari rito. O, noong nakaraan nga, sinabi ko nga sa inyo, di ba, binigyan ko kayo ng trivia clue kung sino. Oo, kasi meron kaming intel. O, hindi ba, kamakailan lang, hindi nyo ba naiisip? Bakit may ano pa rin? Bakit parang tila mo pa ha? Buhay na buhay yung mga makakaliwa ngayon. Bakit sila buhay na buhay? Samantalang yung kanilang leader, yung Timon, namatay. Di ba? Namatay at nasa impyerno na kasama ni Satanas, si Joma Sison, di ba? O, magtataka ka, sino ngayon ang humahawak, nagli-lead sa mga makakaliwang grupo na yan? O, di ba? Nagtataka rin kayo, no? Kasi mas organized sila ngayon compared before. Kasi matatandaan nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nabuwag na yan. Oo, naubos ng mga hinayupak na yan. Yang mga makakaliwa na yan, nagsipagsukuan na nga yan dahil nakikita nila na wala nang patutunguhan yung pinaglalaban nila. Kasi ultimong yung liderato nila, nagtatalo-talo na. Kasi usually, kapag may bagong pinuno ang mga kupal na yan, iano ng mga yan, i-broadcast nila, ilalabas nila, hindi ba? Para masabi na buhay pa yung kanilang pakikibaka. Pero sa nakikita natin, mga bossing, nung panahon ni Pangulong Duterte, namatay na yung kanilang pakikibaka. Ano ba ang gusto ng mga makakaliwa? Mga programa na para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas, hindi ba? Ang ginawa ni Pangulong Duterte, binigyan pa ng posisyon ang mga kupal na yan. Kasama nga dyan yung yung sa Bicol Saro. Yung malaki pisngi, aktivista rin pala yun nun. O, yung parang mukhang bayag na congressman dyan. O, yan, kasama rin pala yan. Binigyan ng posisyon. O, kita mo ano nangyari. Binigyan mo ng mga posisyon itong mga kupal na ito, pero hindi naman nila yung matagal na nilang isinisigaw-sigaw propaganda nila, hindi naman nila nagawa doon sa mga posisyon na nila, na ibinigay sa kanila. Kung matatandaan ninyo, nag-raid ang mga kasundaluhan natin sa isang kampo ng mga NPA. Oo, kasi nga nilagay natin sa NFA yata o sa Department of Agriculture noon, panahon ni Pangulong Duterte, makakaliwa din. Yun nga yung pinag-awayan nila ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, talagang galit yan sa mga NPA. Noong araw kasi, noong yung kanyang Glory Mountain at yung kanyang Prayer Mountain, noong mga panahon na dinidevelop nila yan, talagang matindi ang mga nakaaway niya dyan, mga makakaliwa. Marami po si Pastor Apollo Kibuloy na mga kasamahan na namatay dahil dyan sa kanilang clash with the communist. At marami din na mga dating mga NPA na nagbalik loob tapos pumasok kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi matanggap nitong mga putang inang mga makakaliwa na ito. Oo, kaya ang ginawa nila, hinahunting nila yung mga kabaro nila na umaalis sa kanila, tapos yun, pinapatay nila. Kaya matindi talaga, malalim ang galit ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga NPA. Kaya nga, ang ginawa ni Pastor, noong naging presidente si Pangulong Duterte, sinuportahan niya talaga yung gobyerno ni Pangulong Duterte at gumastos siya ng bilyon-bilyon para makatulong sa pamahalaan na matapos ang insurhensya. Kaya lang, wala ngayon. Nakipag-pistoks naman yung mga tanga na yan eh.
Oo, kaya ganyan. Ngayon si Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng conflict dahil nilagay ni Pangulong Duterte yung mga makakaliwa diyan sa mga posisyon sa gobyerno. Kaya matagal na panahon na hindi nag-usap yung dalawa dahil diyan sa mga move ni Pangulong Duterte. For Duterte, it's a unifying move kasi bilang isang ama ng bansa, siyempre kailangan saklawin mo. Yung mga NPA naman kasi Pilipino pa rin yan eh. So if you want to make peace with them, pakinggan mo sila and then try mo na makipag-ayos sa kanila. Kaya lang si Pastor Kibuloy kasi alam niya yan eh na itong mga makakaliwa na to, hindi mo na mababago isip ng mga yan. Ang bottom line, gusto talaga ng mga yan mag-take over sa gobyerno ng Pilipinas at sila ang mamuno sa Pilipinas. Yun talaga ang gusto nila. So whoever is the president of the Philippines, so long as it's not them, aawayin ng mga buwaka ng ina niyan. Kaya yun yung isa sa mga mali na naging desisyon ni Pangulong Duterte. Pero ang kagandahan nun, na-correct yun ng maaga at nagdire-diretso yung kampanya ng pamahalaan laban sa insurhensya sa mga komunista. Tapos yun nga, maraming mga namatay at marami ding mga sumuko. Yun ang kagandahan. And then, naging okay na sila ulit ni Pastor kasi okay na eh. Yun lang naman ang ayaw ni Pastor eh. Yung talagang makipagkasundo tayo sa mga demonyo. Kasi pag naipagkasundo ka or nagustuhan mo yung ginagawa ng mga yan, yung mga relista na yan, ibig sabihin, natutuwa ka sa gawain ng Satanas. Mga demonyo mga yan. Pag nakipag-usap ka sa mga yan, iba yung sinasabi nila, iba na pag nakatalikod ka. Ganyan ang gobyerno ni ni Bongbong Marcos ngayon, kung matatandaan ninyo, 'di ba? Ganyan ang gobyerno niya. Pero mabalik tayo doon sa usapin na sino na ba ang namumuno sa mga makakaliwa ngayon. Kayo na ang baalang umusga. Ngayon lang po namayani ng sobra-sobra ang mga makakaliwa. Pag tungtong ng 2022, naging speaker si Martin, naging presidente si Bongbong, ngayon lang po ulit lumakas yung mga makakaliwa. Nakita nyo, nanalo pa nga sila noong nung nakaraang mga eleksyon. Nag-number 1 pa. Nung nakita ko na nag-number 1 yung isang communist-aligned na party list, nako, sabi ko, nagbalik na talaga sila. Supposedly, hihina sila dahil namatayan sila ng ulo. Pero, ayun, lumalakas sila ngayon. Kaya nga makikita mo, kaya nga ang tanong, sino ang bagong timon? Sino ang bagong prime minister ng mga komunista ngayon? Bakit parang ang sigla-sigla nila ngayon? At anytime, pwede silang i-activate. Anytime pwede silang i-activate. I-activate mo sila laban sa mga Duterte. I-activate mo sila laban sa mga Diskaya. I-activate mo sila laban sa mga ganito, sa ganyan. Pag narinig mo, iisa lang ang sigaw niyan. Hindi ba? Kaya nga napapanahon na maipakita natin etong totoong issues na nangyayari ngayon sa bayan natin. Ayan. Kasi nga, 'di ba, nakwento ko na sa inyo yung alamat ng ahas. Yung alamat ng ahas, mga bossing, yan yung kinukwento ko sa inyo na merong isang naipit na ahas. Nabagsakan siya ng isang sanga ng puno. Tapos ang dami ng mga dumaan. Hindi siya pinapansin. Tulungan nyo ako. Ganyan. Hindi siya pinapansin. Kasi nga, ahas eh. Ano ba ang nature ng ahas? Tumuklaw. Yan lang. Walang silbi sa buhay yung mga ahas na yan. So ngayon, merong isang tatanga-tangang tao. Na nakakita ahas. Mabait ang mga tao eh. So nakita. Sige, tutulungan kita ha. Pero itatanggalin ko yung sanga para makalakad ka na ha. Pero wag mo ko tutuklawin. Hindi kita tutuklawin. Ganon. So, tinanggal niya yung yun na, lakad ka na. Saglit lang, nangihina ako.
Pakainin mo ako. Papakainin kita, pero nilalamig ako. Nilalamig ako, sabi niya. Nangihina ako. Ilagay mo naman ako sa mga bulsa mo. Sige basta wag mo ako tutuklawin ha. Hindi kita tutuklawin. Oo nga, nagulat din ako eh. Nilagay sa bulsa. Nagugutom ako. Pakainin mo ako kasi para lumakas ako. Sige ha, papakainin kita ha. Basta wag mo akong tutuklawin. Hindi kita tutuklawin. Oo nga. Di ito na. Lumakas na yung ahas. Anong ginawa sa kanya nung ahas? Tinuklaw siya. Ba't mo ako tinuklaw? Hayop ka. Nanghihina na siya. May kamandag eh. Ba't mo ako tinuklaw? Hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Tapos tutuklawin mo lang ako. Sabi niya, tanga ka ba? Gago ka pala eh. Ba't ka nagtiwala sa akin eh? Ahas ako. Ano bang nature ng ahas eh? Di tumuklaw ng tumuklaw. Di namatay siya. Yung ahas, nakalarga na. Yan ang alamat ng ahas, mga bossing. Alam mo, dito sa nangyayari ngayon, para tayong nakikipagbuno sa ahas. Itong ahas, yung mismong ahas, yung katawan ng ahas, yan ang DPWH. At ang ulo ng ahas, yan yung mga pinagkatiwalaan nyo. Pinagkatiwalaan natin ng, ng boto. Pinagkatiwalaan natin ng pera ng taong bayan. Kasi ang pangako nila noon, di ba? Ang pangako nila noon, aalagaan nila ang pera ng taong bayan. Ilalagay natin ang pera ng taong bayan sa kapaki-pakinabang na mga proyekto. 20 pesos na kilo ng bigas. Maayos na buhay para sa Pilipinas. Itutuloy ang mga programa ng mga Duterte. Tapos ganito. Ang dami nilang ipinangako sa atin. Katulad din nung kinukwento ko kanina, nung yung ahas na naipit. Na ang daming pinangako. Hindi kita ganun din tayo kay Bongbong eh. Bongbong, magnanakaw at saka mamamatay tao yung tatay mo. Sigurado ka ba na hindi ka katulad niya? Ibabangon ko ang pangalan ng pamilya ko. Oo nga. Sabi niya, ibabangon ko ang pangalan ng pamilya ko. Iano ko ang pamilya ko. Hindi ako katulad ng tatay ko. History na yan. Iko-correct ko ang history, blah blah blah, kung ano-ano ang ipinangako. Nung naboto nyo na, anong ginawa sa inyo? Katulad nung ahas kanina, natuklaw kayo. Tapos pinagtatawanan kayo ngayon. Ganun din sa kay Romualdez, di ba? Di ba? Nagtiwala tayo kay Bongbong, nilagay niya yung pinsan niya. Sinabi natin noon eh. Huwag kayong papayag na kamag-anak din yung yung Speaker of the House. Tapos, di ba, tinutulak pa nga maging Senate President yung ate. Imaginein mo, para na silang pamilya business. Anong nangyari? Nung ginawa niyang yung may hawak ng pera ng taong bayan, yung vampira na pinsan niya. Anong nangyari sa pera natin? Hindi ba? Nagkaroon tayo ng mga sandamukal na corruption ngayon. Pinangako nila nung eleksyon ang ganda-ganda. Hindi daw nila tayo tutuklawin. Ligtas lang natin sila, hindi nila tayo tutuklawin. Ang dami pa sa atin, ipinagtanggol pa yan. Ang dami sa inyo, ibinoto talaga yan, ipinagtanggol yan. Ang Banateros, di talaga binoto yan eh. Iba ang kandidato namin noon. Kasi nakinig kami kay Pangulong Duterte. Andiyan dyan si Pangulong Duterte, sinabi wag nyong iboto yan. Dahil pag binoto nyo yan, naku po, bangag yan. Pag binoto nyo yan, kawawa ang Pilipinas, walang utak yan. Anong nangyari? Hindi ba? Nakipag-away kayo sa mga kamag-anak nyo, pag-away kayo sa mga kaibigan nyo, ipinagtanggol nyo, di tinuklaw kayo. Kasi ganyan ang nature ng ahas. Ang pamilya Marcos, mga ahas yan. Mag-ano yan, kunyari, lilingkis-lingkis, hindi ba? Nakwento ko rin sa inyo yung isang tanga-tanga rin na nag-alaga rin ng sawa. Maliit pa, 'di ba? Inaalagaan niya mula maliit hanggang lumaki. Nung lumaki yung sawa, nagulat siya, bakit? Nakita niya sa tabi niya. Nakita niya sa tabi niya na naka-stretch diretso parang lapis.
Oh, nakahiga rin sa tabi niya. Parang tao yan. Cute-cute naman ang alaga ako. Tinabihan ako. Tapos, nakadiretso pa siya. Parang tao, natutulog. Ang bait-bait mo talaga. Hindi niya alam. Hindi niya alam na kaya pala siya tumatabi dun sa amo niya at ini-stretch niya. Gabi-gabi daw kasi tumatabi yung ahas eh. Ini-stretch niya yung sarili niya eh. Ang bait talaga ng alaga ko. Hindi niya alam na kaya nag-i-stretch yung alaga niya, sinusukat na pala kung pwede na siya lunukin. Oo, sinusukat na niya kung pwede niyang sinusukat niya kung pwede niyang lunukin. Yung amo niya. Oo. So, nung malaki na yung ahas, at kaya niya nang lunukin, nung pagtingin nung lagpas-lagpas na sa kama yung sawa, ayun na, nilingkis na yung amo niya, nilunok na, kasya na sa tiyan niya. Ganyan ang ginawa sa atin. Ganyan ang ginawa sa atin nitong si Bongbong Marcos at saka itong si Martin Romualdez. Sinukat tayo ng sinukat, pinangakuan kayo ng pinangakuan, nagpakita na mababait sila. Nung may opportunity na, nilunok na tayo ng buong buo. O hindi ba? Kaya nga ito, napakaganda nitong picture na to, mga bossing, nitong image na ito na ipinost natin, na tayo bilang mga Pilipino, nagpapalansi tayo sa ahas na ito. At tayo naman, bilang mga, ewan ko, kayo pala na mga tatanga-tanga, nagpapadala kayo doon sa mga inquiries ng Senado, ng Kongreso, na talaga namang, na ine-expect natin papatay dito sa ahas na ito. O ano ba yung ahas? Ang ahas po, yan po yung corruption sa Pilipinas. Yan yung corruption sa Pilipinas. For this instance, yung ahas ay DPWH. Pero syempre, yung katawan ng ahas na yan na DPWH, hindi yan kikilos ng walang ulo. Kasi yung DPWH naman, hindi naman sila ang nagpapanukala ng mga proyekto. Ang nagpapanukala ng mga proyekto, mga congressman. Nagbibigay ng direksyon yung presidente. Sila naman, yung DPWH, kukunin lang naman nila dahil trabaho nila. Kukunin lang naman nila yung project, kukunin lang naman nila yung pera, tapos ipapasa nila doon sa mga kontraktor na merong lisensya sa kanila. Na gumawa ng mga proyekto, ibibigay lang nila doon. So ngayon, yung pagbibigyan nila, mga kontraktor, yan na yung mga barya-baryang makakakuha ng mga budget. Imagine, meron kang 10 milyon na budget. Sa 10 milyon na budget, 40% na lang yung mapupunta sa'yo, 4 na milyon na lang yung mapupunta sa'yo. Mantakin mo, magtatayo ka ng isang istruktura tapos ganun lang ang budget mo. Anong gagawin mo? Magtataka kayo na substandard yung mga proyekto ng mga kontraktor? Magtataka kayo kung bakit walang bakal yung mga proyekto ng mga kontraktor? Kasi nga, pagdating sa kanila nung pera, kulang na yan. So kailangan, ngayon pressure, actually sabi ko nga, kawawa nga itong mga kontraktor na to, pressured sila na makagawa ng struktura sa halagang ganito. Kasi nga, pag hindi nila ginawa yun at pag nagsumbong sila, o nagreklamo sila, sir, kulang to. Kulang to, sir. Siyempre gusto ko din kumita. Kulang tong budget na to para dito. Kaya nga kita kinuha kasi gagawa mo ng paraan yan. Meron tayong 100 million na project, 40 million na lang yung napunta sa'yo, 60 million, amin. Yung 40 million na napunta sa'yo, bahala ka na dyan. Siyempre, yung maglalagay pa yun. Pagkakuha niya ng 40 million, magpapasalamat pa yun doon sa nagbigay sa kanya ng project. Kasi bidding yan eh. So, siya nanalo sa bidding, magpapasalamat pa siya, magbibigay pa siya ron. So, wala na siya halos kikitain. Kaya ngayon, siyempre, mga negosyante to, may mga binabayaran ng mga tao to. Anong gagawin ng mga kontraktor? Total naman, mga magnanakaw ang mga yan at saka binigyan nila tayo kulang. Gusto lang naman nila, mayroong maipakita na proyekto. Wag nyo nang lagyan ng simento, wag nyo nang lagyan ng bakal. Mag-hire na lang kayo ng mga gumagawa ng paso. Yung mga sculptor. Wag kayo mag-hire ng mga construction worker. Mag-hire na kayo ng mga sculptor para kortehan na lang yung mga yan. Magmukhang proyekto. Pero pagka umulan, putangin na, manalangin na hindi tangayin ng bahayan.
Ganun ang sistema, mga bossing, na hindi natin nakikita kasi masyado tayo nagpapaniwala sa putang ina mainstream media na yan eh. Na binabanatan yung mga diskaya, yung mga ganito, yung mga pinapakita. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawa ng mga realista ngayon, pumupunta doon sa mga diskaya, nagtatapon-tapon ng kung ano. Part yan ng ano nila, ng diversionary tactics nila. O para ang anuhin natin, ang i-persecute natin yung mga kontraktor. O sabihin na natin, lahat ng mga kontraktor, putain na lahat ng mga may mga lisensya, tanggalin, magpalit tayo ng bago. Maayos ba yung problema? Hindi. Katulad nitong sa picture na to, ang lalaki, siya yung Senate inquiry, Congressional inquiry. Yan si Jinggoy. Si Jinggoy, binabakbakan niya yung mga kontraktor. Yung mga nasa Congress, binabakbakan niya yung mga kontraktor. Sa tingin mo, pag pinutol natin yung buntot ng ahas na yan, mamamatay ang ahas na yan? Hindi mamamatay ang ahas na yan. Kasi kung talagang gusto natin mamatay yung corruption, which is yung ahas, simulan natin sa itaas. Dapat ang pinuputol natin yung ulo. Hindi ba? Papaano ka papatay ng ahas? Ito nga eh. Papaano mo papatayin ng ahas? Papaano mo papatayin o ititigil ang korupsyon sa Pilipinas? Aim for the head. Pucha yan dito sa gitna ng mata. Dito. Dyan mo panain. Sigurado pag wala na yung ulo na utak ng mga korupsyon dito sa Pilipinas, wala na yung Kongreso na naglalagay ng mga budget, wala na. Sigurado mamamatay ang korupsyon dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman naubos yan. Pero takot na takot mangurakot yung mga kurakot. Lahat ng mga proyekto nung panahon ni Pangulong Duterte ayos. Bakit? Kasi maayos din yung inilagay niya na leader ng DPWH. Naglagay ka ng leader ng DPWH, di marunong mag-multiply. Engineer, hindi marunong mag-multiply. Sabi ko sa'yo, yung mga kaklase ko nun, meron yung best friend ko na si Jojo Agagas. Yung best friend ko na yun, electrical engineer yun. Pulpul mag-English yun. Pero pucha yan, pagdating sa mathematics, tangina parang siya parang siya ang presidente ng mathematics sa eskwelahan namin. Sobrang galing ng mga engineer sa mathematics, tapos tatanungin mo ng mathematics, 'di ba? Tinanong ng mathematics yan doon sa doon sa I think it's the Senate inquiry, 'di ba? Tinanong ng mathematics, putang ina, hindi niya alam ang sagot. So alam mo na bobo yung nilagay ni Bongbong, bobo rin siya eh. Syempre, anong gagawin mo sa bobo? Hindi maglalagay ka rin ng bobo. So, ganyan katindi ang korupsyon sa Pilipinas ngayon, mga bossing. Na kung hindi natin tatagpasin talaga yung ulo, hindi tayo makakaraos dito sa hayop na korupsyon na to. Oo, ha? Kaya ayan, if you want to really kill the snake, aim for the head. Yung ulo. Sino ba ang ulo ng korupsyon sa Pilipinas? Siyempre, Kongreso. Sila ang may hawak ng pera. Congressman, sila ang nag-a-identify ng mga proyekto. Sila ang nag-a-allocate ng budget. Tapos yung Senado, pipirmahan. Ang presidente ang huling-huling mag-a-approve. Na kung bobo yung ulo, hindi nababasahin, maraming makakalusot na korupsyon. Na ngayon nga nakikita, isipin mo yung National Expenditure Program, yung NEP, mantakin mo pumunta na siya sa sa General Appropriations diyan sa sa Kamara. Putay nang yan. Nung chine-check na naman nila, nakita na naman nila, ang dami na namang hocus-pocus. Ang dami na namang mga idinagdag insertion. Ngayon, itong si Dizon, Vince Dizon, litong-lito na daw siya, mga bossing. Litong-lito siya kasi nakita niya, ang daming problema na naman nung budget. At kailangan daw niya ng panahon para i-review. Imaginein mo, problema natin ngayon, corruption. Mayroong corruption noong 2025 GAA. Sa BICAM, small committee, doon nagkaroon ng problema. Tapos ngayon,
pinag-uusapan natin, pinag-uusapan natin yung corruption. Pagtingin nila ng budget ngayon, putang ina, corrupt pa din yung budget. Ibig sabihin talaga, puta, walang pag-asa kasi nga, nandiyadyaan pa din sila eh. Ang problema, hindi naman contractor eh. Ang problema, hindi naman DPWH eh. Ang problema, yung nag-weaponize sa DPWH para sa mga corruption nila. Yung mga nasa gobyerno yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap